And in other news tonight, Vice President Jejomar Binay today officially launched his political party, the United Nationalist Alliance, for the coming 2016 elections. The launch also kicked off Binay's presidential bid. Freddy Abando was at the launching and he filed this. A week after resigning from the President's cabinet and declaring his leadership of the opposition, Vice President Jejomar Binay officially launched the United Nationalist Alliance, or UNA, to contend for the 2016 elections. Buong puso nating tinatanggap sa araw na ito ang hamon na isulong ang tunay na pagbabago at kaginhawahan para sa bawat Pilipino. Naglulunsad tayo ng ating partidong UNA na may galing at talino, makatao, may malasakit at hinaing ng mga mamamayan. Kaakibat ng sambayanan, itapatag ng UNA ang isang pamahalaan na nakasandig sa katapatan, hustisya, puso at galing. The Vice President was officially declared chairman. Navotas Congressman Toby Tiangco was elected president. Senator Gregorio Gringo Honasan is Vice President. Former San Lucas Congressman J.V. Bautista as Secretary General, and former Finance Secretary Margarito Teves as Treasurer. The UNA is a mix of officials from senators to congressmen, governors, city and municipal mayors, and political has-beens hoping to run and win in 2016. Sarangani Congressman Manny Pacquiao was the biggest draw for the launch of UNA and is being eyed as Binay's running mate. UNA's launch formally kicks off Binay's bid for the presidency way ahead of the filing of the certificates of candidacies in October. It was time for Binay to hit his political rivals from the cabinet without mentioning local government secretary Mar Rojas and budget secretary Butch Abad. Samahan ng mga tamad, usad pagong at teka-teka sa pagharap sa mga problema ng bayan. May sapat na karanasan at hindi bagitong mag-aaral pa lang sa pamamahala at pagsisilbi sa bayan. Aaminin natin, kapag tayo sa UNA ay nagkakamali, hindi tayo maninisi o magtang sa iba. Aakuin natin ang responsibilidad at pananagutan ng buong pagpapakumbaba. At lagi nating igagalang ang ating konstitusyon at laging paiiralin ang batas. The Vice President vowed a government that will champion the cause of the poor, a firm commitment to prevail better than what the present government has fallen short to reduce poverty incidents. Ang bandera ng ating paglilingkod, ang ating dakilang misyon at ang ating salig sa paglilingkod sa sambayanan. May tatlong haligi ang ating programa ng pamahalaan. Una, pinalawak na serbisyong panlipunan o social inclusion improvement of basic services. Pangalawa, masiglang ekonomiya o economic dynamism. At pangatlo, epektibo at may malasakit na pamamahala o effective and caring governance. Ipatutupad natin sa buong bansa bayong serbisyong panlipunan na nagawa na sa Makati. Sa gayon, maraming Pilipino ang may aahon sa kahirapan. Sila ay mabibigyan ng ginhawa. To dramatize his agenda to win the 2016 elections, Binay presented a number of beneficiaries of his program. Binay stressed Makati's gains under his leadership will be the roadmap of his government, giving special focus on how local governments will be the main engine for development, from education to health and job generation. The
expressed a better and brighter future for every Filipino. Kapakanan ng sambayanan ang ating dakilang tungkulin. Una ang bayan. Una ang tao. Una ang Pilipino. Mabuhay ang una. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. For the People's Television Network, this is Freddy Abanda reporting.